Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. At, sinabi ni Count Jinjo na tandaan daw ni Shin Lang, wag daw itong lumabag sa batas, o mag-iwan ng bakas. At, wag din daw nitong i-take ng seryoso ang panalo at pagkatalo. Ito raw ay napakabata pa, ang pangit na reputasyon daw ay baliwala. At sumagot naman si Shin Lang na isa sa isip niya raw ang mga turo ng kanyang father-in-law. At, determinado raw siya na ipanalo ang laban na ito. Aalisin niya raw ang lahat ng mayroon si Tianheng, pati na ang reputasyon nito kahit na nasa likod pa nito ang City Lord at ang Prefect. At, nagpaalam na si Shin Lang. Note, si Tianheng ay mayroong iba't ibang malalaking mga businesses kasali na rito ang kanyang mga gambling house, brothels, money lending, at marami pang iba. Ganun pa man, ang kanyang pinaka-profitable venture ay ang kanyang mga gambling house kung saan nanggagaling ang 60% ng kanyang kabuuang kita sa lahat ng kanyang mga businesses. Sa buong Xuanwu City, ay mino-monopolize ni Tianheng ang gambling industry kung saan mayroong 5 mga gambling houses na nasa ilalim ng kanyang pangalan at ang pinakatanyag sa lahat ng ito ay ang Alpha Gambling House. At, ang solusyon na naisip ni Shin Lang upang pabagsakin si Tianheng ay simple lang. Yun ay ang manalo ng malaking halaga sa mga gambling house ni Tianheng. Binabalak niyang manalo ng manalo hanggang sa ito ay mag-exceed na sa limit ni Tianheng at ma-overload ang ability ng backer na sumusuporta sa kanya. Hindi ba't iyon ay si Shin Lang, sambit naman ng isang sugarol at pinatahimik naman ito ng isa pa. Hinaan daw nito ang boses niya, si Shin Lang daw ay son-in-law na ngayon ng Count. Sinabi naman ng isa na ngunit ang akala niya raw ba ang Count ay mayroong mahihigpit na mga rules sa kanyang mga tao kaya ang lakas naman daw ng loob ni Shin Lang na mag-venture rito sa gambling house. Sinabi naman ng isa na kapag nalaman daw ito ng Count, sa tingin niya raw babasagin nun ang mga binti ni Shin Lang at palalayasin ito sa Earl's Mansion sa lalong madaling panahon. Sinabi naman ng isang guard sa kanyang kasama na mukhang magsusugal daw si Shin Lang, hindi raw ba nila ito pipigilan? Ngunit, sumagot lang ang isang guard na wala raw silang karapatan na i-dissuade ito. Ang trabaho lang daw nila ay ang protektahan ito, kaya kung gusto raw nitong mag-mess around hayaan daw nila ito at napasabi sa kanyang isip na paano raw nangyaring ang loser na ito ay naging kamatch ni Lady Mulan. Ilang sandali pa ay pumasok na si Shin Lang at nakilala siya ng isa sa namamahala sa gambling house na ito. Ang taong ito pala ay si Tian Shijo, isa sa mga bata ni Tianheng. Shin Lang, sambit nito sa kanyang isip. Unbelievable, kusa raw itong pumunta sa kanilang teritoryo, naghahanap daw ba ito ng gulo? Ilang sandali pa ay binati niya si Shin Lang at pinatuloy. Mr. Shin sambit niya at nagtanong kung gusto raw ba nitong mag-ikot-ikot, o baka naman gusto daw nitong subukan ang kanyang swerte sa mesa. Of course sambit naman ni Shin Lang at nagsabing pumunta raw siya rito upang maglaro ng ilang rounds. Ngunit, wala raw sa plano niya na pumunta rito kaya maaari daw ba siyang maghiram ng pera. Sure sambit naman ni Tian Shijo at nagsabing nagpapautang daw sila sa kanilang mga customers, magkano raw ba ang hihiramin nito at napasabi sa kanyang isip na ito raw ay ang gusto niyang mismong mangyari. Kapag umutang daw dito ng kahit at least 10,000 gold coins lang si Shin Lang at maubos, maaari daw nilang dalhin ang resibo sa court upang durugan ito. Nag-iisip daw ang kanyang foster father kung paano pababagsakin ang bastard na ito, ngunit ngayon, kusa na raw itong naglakad papunta sa kanilang trap. Nagtanong naman si Shin Lang kung maaari daw ba siyang maghiram ng 1,000 gold coins, at magkano raw ba ang interest rate nila rito. Sumagot naman si Tian Shijo na bilang kanilang esteemed guest, ito raw ay magkakaroon ng charge na 10% bilang annual interest. At, wala na rong rollover fees. Good sambit naman ni Shin Lang at nagsabing kung ganun, bigyan na raw siya nito ng resibo. Understood sagot naman ni Tian Shijo at sinigawan ang isang employee na ano pa raw ba ang tinatayo-tayo nito, kumuha na raw ito ng ilang coins para kay Mr. Shin ngayon din. At, hinandatan niya ito. At, makalipas ang ilang sandali ay pinirmahan na ni Shin Lang ang resibo at pinapalitan niya ng mga chips ang mga gold coins. Mr. Shin sambit naman ni Tian Shijo at nagtanong kung anong laro daw ba ang gustong laruin nito.
Ngumisi naman si Shin Lang at nagtanong kung ano raw ba ang pinakasimpleng laro nila dito. Sumagot naman si Tian Shijo na iyon daw ay ang magbet ng big or small. Good sagot naman ni Shin Lang at nagsabing sige magpustahan daw sila. Note: ang larong ito ay gumagamit ng 3 dice. Kapag ka ang total points ng baling ng mga dice ay aabot ng 9 pababa, ito ay mako-consider na small at big naman kapag ka 10 pataas. At, ilang sandali pa ay pinulot na ng dealer ang mga dice, niyugyug ng ilang beses, at, inilapag niya na ito sa mesa. Big or small? Tanong niya kay Shin Lang. Ipinusta naman ni Shin Lang ang lahat ng kanyang mga chips, at nagsabing big. Na siya namang naging dahilan upang mapahiyaw ang lahat ng mga taong nanunood. All in agad sa big, sambit ng isa, sinabi naman ng isa na ito raw ay thrilling, hindi siya natatakot na maubos ang chips niya sa isang tayaan lang, sambit naman ng isa pa at sinabi naman ng isa na si Shin Lang daw ay napakagastador. Buy and settle sambit naman ng dealer, at dahan daw ang tiningnan ang resulta kasabay ng malalakas na mga sigawan ng mga tao. 13 sigaw naman ng dealer at nagsabing si Shin Lang daw ang nanalo. At, makikitang hindi makapaniwala ang mga tao. Talagang nanalo raw ito, sambit ng isa at sinabi naman ng isa pa na si Shin Lang daw ay isang lucky dog. Nanalo daw ito agad ng 1,000 gold coins sa unang round pa lang. At, kinamkam na ni Shin Lang ang lahat ng mga chips. Ha, sambit naman ni Tian Shijo sa kanyang isip. Maghintay lang daw ang mga ito hanggang sa matalo si Shin Lang, tuturuan daw nila ito ng leksyon. Kailangang patikimin daw nila ito ng panalo ng ilang beses bago nila ito tuluyang pabagsakin. At sinabi niya sa dealer na magpatuloy na raw ito. At, ilang sandali pa ay inilapag na nito ang mga dice, sabay tanong kay Shin Lang kung big or small. Ipinusta naman uli ni Shin Lang ang lahat ng kanyang mga chips at nagsabing big. At makikita ang reaction ng guard sa likod. All in na naman, sambit naman ng isa at sinabi naman ng isa na iyon daw ay 2,000 gold coins, tumatayo raw ang mga balahibo niya. Napasabi naman si Tian Shijo sa kanyang isip na baliw daw ang taong ito. Kapag nanalo daw ito uli, magkakaroon daw ito ng total na 4,000 gold coins. At, ang monthly income daw ng Alpha Gambling House ay mas mababa kumpara sa halagang ito. Sumigaw naman ang mga tao na buksan na ito, hinawakan ng dealer ang takip, pinagpawisan ng malamig, nanginginig na inangat, at makikitang 3-5 ang resulta. 15 points big uli sigaw naman ng mga tao, nanalo na naman si Shin Lang sigaw naman ng isa, may 4,000 golds na raw ito sambit naman ng isa at sinabi naman ng isa pa na sapat na raw ito upang mamuhay ka na parang hari buong buhay mo. Napasabi naman si Tian Shijo sa kanyang isip na baliw daw ang Shin Lang na ito. Palagi raw itong nag-o-all in bawat round, at palagi daw itong nananalo. Ang gambling house daw nila ay hindi pa natatalo ng ganito kalaki noon. Hindi niya na raw mahahayaang manalo pa ito, siguradong babalatan daw siya ng buhay ng kanyang foster father kapag nagpatuloy pa ito. Sinabi naman ni Shin Lang na mukhang swerteng araw niya raw ito at pasimple namang itinulak palayo ni Tian Shijo ang dealer. Nagsalita naman si Tian Shijo at nagsabing hayaan daw siya ni Shin Lang na mag-roll ng dice para sa kanya. Note: si Tian Shijo ay isang master of dice. Mayroon itong kakayahan na makuha ang points na gusto niya at bukod pa doon, mayroon din itong secret skill. Pagkatapos nitong mag-roll ng dice, kaya nitong manipulahin ang resulta. Sa buong gambling house ay si Tian Shijo lang ang bukod tanging mayroong ganitong kakayahan at ito rin ang dahilan kung bakit kinuha ito ni Tian Heng at ginawang gambling house manager. Maya-maya pa ay inilapag na ni Tian Shijo ang dice at tinanong si Shin Lang kung saan daw ba ito pupusta, big or small, at napasabi sa kanyang isip na matatalo na raw si Shin Lang ngayon. Pinagmasdan naman ni Shin Lang ang pagkakahawak nito sa takip, iwinakli ang kamay ni Tian Shijo, at nagsabing you know what, nagbago na raw ang isip niya. Ang pagbet daw sa big or small ay patungkol lang sa swerte at hindi raw ito magre-reflect sa kanyang gambling skills. Kaya ano raw ba kaya kung maglaro na lang sila ng Pai-Go? Nagulat naman si Tian Shijo nang marinig ito, napabuntong hininga, at napatawa sa kanyang isip.
Ang akala niya raw ay magki-quit na si Shin Lang. Marahil ito raw ay swerte sa big or small, ngunit ang Paigo, ibang usapan daw ang larong ito. Shin Lang at nagsabing ito raw ang boss. Kung ano raw ang gusto nito, iyon daw ang lalaroin nila. At inutusan niya ang isang employee na bilisan daw nito, kumuha raw ito ng mga tiles para sa Paigo. Note: ang Paigo ay isang simpleng laro lang sa mundong ito. Ito ay gumagamit ng 32 tiles. Ang bawat player ay magdodraw ng 2 tiles at ang sino mang makakuha ng mas mataas na value ay siyang mananalo. At, mayroon din itong ilang special ngunit pinakamataas na rankang combination. Ang Paigo ay mas complex kumpara sa big or small kaya mas marami ring paraan ng pandaraya dito gaya na lamang ng paglagay ng mga marka sa likod ng mga tiles. At, ilang sandali pa ay inilapag na ni Tian Shijo ang mga tiles. Isa-isa niya itong ini-arrange at napasabi sa kanyang isip na maghanda na raw si Shin Lang na magkaroon ng utang na 20,000 gold coins at makick out sa Xuanwu Court. Ngunit, biglang sinabi ni Shin Lang na wala raw siyang tiwala sa mga tiles nito. Mag-utos daw ito ng tauhan upang bumili ng bagong tiles at susuriin niya raw ito bago sila magpatuloy. Sambit naman ni Tian Shijo at napatanong sa kanyang isip kung alam daw ba ni Shin Lang na mayroong mga marka ang kanilang mga tiles. Tumayo naman si Shin Lang at nagsabing kung ganon, di bali na lang daw. Palitan na lang daw nila ang kanyang mga chips ng 4,000 gold coins. Teka lang, bibili kami ng bagong tiles para sayo, sambit naman ni Tian Shijo at inutusan niya ang isang employee na bumili raw ito ng 10 bagong mga set ng Paigo tiles, at siguraduhin daw nito na hindi ito bibili sa sarili nilang shop. At napasabi sa kanyang isip na siya raw ay si Tian Shijo, ang number 1 gambler sa buong Xuanwu City. Kaya niya rong manalo palagi ng walang pandaraya. At, makalipas ang ilang sandali, ay nakahanda na ang mga dice. Mr. Shin, sambit niya at nagtanong kung aling set daw ba ang gusto nito. Ginamit naman ni Shin Lang ang kanyang ice prowess, at nagsabing ito raw. Alright, sambit naman ni Tian Shijo. At, ilang sandali pa ay magsisimula na sila. Ano kaya kung ikaw na ang mauna, sambit naman ni Shin Lang, sure thing, sagot naman ni Tian Shijo. At, dahan-dahan na inextend ni Tian Shijo ang kanyang kanang kamay papunta sa mga tiles, kumuha ng 2, inactivate naman ni Shin Lang ang kanyang eye prowess, at nakita niya ang value ng hawak ni Tian Shijo na mga tiles. Pair of tens, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip. Ito raw ay ang 6th highest. Mukhang ang swerte daw ni Tian Shijo ay nag-holding up. Ilang sandali pa ay sinabi ni Tian Shijo na tataya daw siya ng 100 gold coins. Ginamit naman uli ni Shin Lang ang kanyang eye prowess upang tingnan ang value ng kanyang tiles at napasabi sa kanyang isip na ang nakuha niya raw ay ang 5th highest. At, tumaya siya ng 1,000 gold coins nang hindi man lang sinilip ng pisikal ang kanyang tiles. Na siya namang naging dahilan upang mapasigaw ang mga tao. Damsambit naman ng isa at nagsabing ni hindi man lang daw nito tiningnan ang kanyang tiles. At napasigaw naman ang iba na ang laro daw na ito ay napaka-exciting. Hindi niya man lang chinek, sambit naman ni Tian Shijo sa kanyang isip. I see. Well, mataas daw ang value na hawak niya ngayon. Kung ganun, tingnan daw nila kung sino ang mas higit. At sinabi niya kay Shin Lang na tutumbasan niya raw ang taya nito, heto 1,000 gold coins. At, ilang sandali pa ay ni-reveal na nila ang kanilang mga tiles na siya namang ikinagulantang ni Tian Shijo, at nagwala na ang mga tao. Si Shin Lang daw ay mas mataas lang ng 1 rank kay Tian Shijo, sambit ng isa. Wow, sambit naman ng isa at nagsabing natalo raw si Tian Shijo, sabay tawa. I love gambling, sigaw naman ng isa pa. Ano? Paano ito naging posible? Sambit naman ni Tian Shijo sa kanyang isip at napatanong kung ito raw ba talaga ang loser na si Shin Lang. Hindi. Sinuwerte lang daw ang loser na ito. Wala rong sino man ang mananalo palagi, hindi na raw siya matatalo sa susunod. At sinabi niya kay Shin Lang na maglaro daw uli sila. Ganun pa man, ito pa lang ay ang simula dahil ang mga susunod na pangyayari, ay magiging bangungot para kay Tian Shijo. Sa bawat round na nilaro nila,
ay ni hindi man lang tiningnan ng kahit na isang beses ni Shin Lang ang kanyang mga tiles. Tulak lang ito ng tulak ng mga chips na nagkakahalaga ng 1,000 gold coins at pagkatapos, ito ay nanalo ng nanalo. At, nagbunyi ang mga tao. Napaka-intense daw ng laro na ito, wala pa raw silang nakitang ganito. So, si Tian Shijo na number 1 gambler sa buong Xuanwu City ay natalo lang ng ganon, sambit naman ng isa at sinabi naman ng isa pa na si Shin Lang daw ay ang tunay na gambling king, si Tian Shijo daw ay balewala. Sumang-ayon naman ang iba rito at sabay-sabay na nag-chant ng gambling king. At, hindi tumigil sa pag-chant ang mga ito. Samantala, pinagpawisan naman ng husto si Tian Shijo at napatanong sa kanyang isip kung bakit daw ba palaging nananalo ang Shin Lang na ito, bakit daw ba ang swerte nito. Natalo daw siya rito ng 13,000 gold coins, natalo raw siya ng ganoon kalaki sa isang loser. Malamang pagpupunit-punatin daw siya ng kanyang foster father dahil dito. Kaya tumayo siya at nagsabing bigla daw siyang nakaramdam ng pagkahilo, aalis daw muna siya saglit. Hey, sambit naman ni Shin Lang at nagsabing wag daw muna itong umalis, magsaya pa raw sila. Ngunit, hindi ito pinansin ni Tian Shijo at nanginginig na naglakad. Sinabi naman ni Shin Lang sa dealer na ano raw ba kaya kung makipaglaro pa ito sa kanya ng ilang rounds. At, maririnig ang mga chants ng mga tao habang tila mababaliw na si Tian Shijo at hindi malaman kung ano ang gagawin. At, lumipat ang eksena sa mansion ng Shu family. Haha, you know what? Sambit naman ni Tian Heng at nagsabing kahapon, nagdemand daw si Shin Lang na basagin niya ang mga binti ni Tian 13. At syempre, hindi niya raw ginawa yun kaya nag-take daw ng oath si Shin Lang, iyon daw ay nakakatawa. Shin Lang, sambit naman ni Mr. Shu at nagsabing ang idiot daw na yon ay naging napakayabang na since na sa Jin family na ito ngayon. Haha, oo, sambit naman ni Tian Heng at nagsabing ang mga old nobilities daw sa ngayon ay hindi na katulad ng dati. Naniniwala daw ba talaga ang idiot na yon na tutulungan siya ng Jin family, at ang pinaka-amusing pa raw sa lahat, narinig niya raw na pumunta ito sa kanyang gambling house ngayong araw. Isang overconfident rat sambit naman ni Mr. Shu. Oo, sagot naman ni Tian Heng at nagsabing once na matalo raw ang bastard na iyon ng lagpas sa 10,000 gold coins, hindi na raw nila kailangan pang gumalaw. Ang count na raw mismo ng Xuanwo ang mag-e-expel sa kanya. At kapag ka nagkaganon, ang gagawin daw nila ay, at nagsitawanan ang dalawa. Nang biglang, dumating si Tian Shijo, tinawag na foster father si Tian Heng, at nagsabing mayroon dong bad news. Napalingon naman dito si Tian Heng at sinigawan si Tian Shijo na ito raw ay napakapusok. Wala na raw itong ibang ginawa kundi ang magsayang ng oras at energy sa mga babae hanggang sa madrain na ang lakas nito, ito raw ay isang weak chicken. Foster father patawad sambit naman ni Tian Shijo sabay yuko ng paulit-ulit at tila baliwala na sa kanya kahit na tumatama na ang mukha niya sa sahig. Ha! Sambit naman ni Mr. Shu at nagsabing mukhang ito raw ay mayroong pinagmanahan. Sinabi naman ni Tian Heng kay Tian Shijo na tumigil na raw ito sa kakayukod at nagtanong kung nadurog na raw ba nito si Shin Lang, magkano raw ba ang talo ng bastard na yon, kung ito raw ay mababa sa 10,000 gold coins maghanda na raw itong makatanggap ng sipa. At makikitang halos hindi na makahinga si Tian Shijo nang marinig ito at mas lalong lumalala pa ang pagtulo ng kanyang mga pawis. Note: ang 10,000 gold coins ay hindi maliit lang na halaga para sa Jin family. Sa ilalim ng pressure ng mga bagong regulations, ang fiefdom ng count ay unti-unti nang lumulubog tapos, kailangan pa nitong suportahan ang 3,000 mga sundalo. Ang count ng Xuanwo ay palaging mahabagin sa kanyang mga tao. Ayaw niyang i-appress ang mga ito pagdating sa financial kaya siya ang nakakatanggap ng labis na financial strain. Si Tian Heng at Mr. Shu ay nag-a-assume na ang count ay nag-o-operate ng may kakulangan at kinakapos na sa mga nagdaang taon. Kaya kapag natalo si Shin Lang ng mahigit 10,000 gold coins naniniwala sila na kung ito ay hindi ma-expel, ito ay ipapapatay ng count. At makikitang nagtawanan ang dalawa. Habang napatanong naman si Tian Shijo sa kanyang isip kung paano niya raw ba sasabihin na siya ang natalo at hindi si Shin Lang.
Heng sambit naman ni Mr. Shu at nagtanong kung paano raw kung i-deny ng Count ang kanyang claim. Sumagot naman si Tianheng na nanghiram daw ng pera sa kanya si Xin Lang at ang resibo daw ay nasa kanyang mga kamay. Moreover, wala rong nag-lure sa kanya, kusa daw itong pumunta sa gambling house. Kaya hindi raw siya natatakot kahit na ito ay maging losot pa. Ngunit, ma-o-offend mo ng tuluyan ang Count sa paraang ito sambit naman ni Mr. Shu. Ngunit sumagot lang si Tianheng na nasa likod niya raw ang City Lord at hindi lang daw iyon ang mayroon siya. Kung kaya, natitiyak niya raw na yung mga tinatawag na mga nobilities na yon ay dahan-daang mawawalan ng fiefdom, military power, at babagsak ng tuluyan. Well said sambit naman ni Mr. Shu. Ang countdown ng Xuanwo ang dahilan kung bakit hindi nila tuluyang ma-implement ang lahat ng mga bagong policies sa city na ito. Kaya maaari daw nilang magamit si Xin Lang bilang entry point. Malamang nakahanda na raw sa kanilang kamatayan ang mga yon nung pinili nilang tanggapin si Xin Lang. Though, hindi niya raw maipapangako kay Tianheng ngayon na nasa side siya nito patungkol sa bagay na ito, ngunit dalhin lang daw nito ang resibo at kunin ang pera sa Count. Salamat Patriarch Shu sambit naman ni Tianheng at napasabi sa kanyang isip na ang anak daw ni Mr. Shu ay hindi pa naikakasal sa anak na lalaki ng prefect. Well, ang 35% daw nakita niya mula sa kanyang 5 mga gambling houses para sa protection ng Zhang family ay napaka-worthwhile. At sinabi niya kay Mr. Shu na mamayang hapon, dadalhin niya raw ang resibo ni Xin Lang sa Xuanwo Court at idedemand niya ang perang inutang nito. Titingnan daw nila kung ano ang magiging ekspresyon ng Count at pagmamasdan ang pagbagsak ni Xin Lang. Kaya lumingon siya kay Shijo at nagsabing sabihin daw nito sa kanya, magkano daw ba ang hiniram ni Xin Lang, magkano daw ba ang utang ng bastard na yon sa kanila. 16,000 gold coins, nanginginig na sambit naman ni Tian Shijo habang nakatingin sa lapag na binahanan ng pawis at sipon niya. Well done sambit naman ni Tianheng at tumawa ng malakas. At sinabi naman ni Mr. Shu na katapusan na raw ni Xin Lang, napaka-stupid daw ng Count ng Xuanwo upang piliin nito ang prodigal na yon na maging son-in-law. Siya raw mismo ang nagdala ng sakunang ito sa kanyang sarili. Inalalayan namang tumayo ni Tianheng si Tian Shijo at nagsabing umalis na raw sila, kunin na raw nila ang pera nila. Ngunit, biglang ibinuka ni Tian Shijo ang kanyang bunganga, nagsalita, foster father sambit niya at nagsabing hindi raw si Xin Lang ang natalo ng 16,000 gold coins. Na siya namang ipinagtaka ni Tianheng, at idinagdag ni Tian Shijo na sila raw ang natalo ng 16,000 gold coins, hindi si Xin Lang. At, pansamantalang nagkaroon ng nakakabinging katahimikan. Maya-maya pa ay hinawakan ni Tianheng si Tian Shijo sa damit, inangat, at sinigawan na nanalo ba si Xin Lang o natalo? At sumagot na nga si Tian Shijo na ito raw ay nanalo ng 16,000 gold coins. Sambit naman ni Tianheng sa kanyang pagkagulantang. Ang Alpha Gambling House daw ay hindi kumikita ng ganoon kalaki kahit sa loob pa ng 1 taon. At ang gambling house na raw na yon ang pinaka-profitable sa lahat ng kanyang mga gambling house. Ngunit, ni paano daw ba iyon naging posible? Si Tian Shijo daw ay isang pro. Ang gambling skills daw nito ay invincible sa buong Xuanwu City. At tinanong niya si Tian Shijo kung paano daw ba iyon nangyari, paano daw ito natalo sa loser na yon. Nandaya ba ang bastard na yon, o gumamit ng anumang underhanded na mga tactics? Hindi nangangatol namang sagot ni Tian Shijo at nagsabing hindi niya rin daw alam. Ang buong pangyayari daw ay napaka-surreal. Binitawan naman ni Tianheng si Tian Shijo sabay tulak, tumalikod, humarap kay Mr. Shu, at nagsabing sinabi daw nito sa kanya na si Xin Lang ay isang good for nothing. Kung kaya, bakit ngayon lumalabas daw na ito ay isang master pagdating sa gambling? Ngunit sumagot lang si Mr. Shu na sino raw ba ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa brat na yon. Nang biglang dumating si Shu Chenchen at sinabihan ang kanyang ama na wala na rong silbi na magalit at ma-frustrate pa sila. Bakit hindi na lang daw sila pumunta doon sa scene at tingnan kung ano ba talaga ang nangyayari upang ma-adjust nila ng maayos ang kanilang mga plano?
Fine, sambit naman ni Tianheng at sinabihan si Tian Shijo na sa kanya na lang daw ito didil kapag ka na-resolve niya na ang bagay na ito. Boss Tian, sambit naman ni Shu Chen at nagsabing wag daw nitong kalimutan na nasa likod niya ang City Lord at ang Prefect. Salamat, sagot naman ni Tianheng at umalis na sila. At makalipas ang ilang minuto, ay nagulat siya sa kanyang nadatnan. Ano raw ba ang nangyayari dito? Bakit ang dami rong mga tao rito? Maya-maya pa ay napalingon ang isa at sumigaw na nandito na raw si Boss Tian, ang magbabayad ng pera sa kanila na siya namang naging dahilan upang magsigawan ang iba pa. Magbayad daw ito, magbayad daw ito. Lumabas naman si Shin Lang at nagsabing saktong-sakto lang daw ang dating ni Boss Tian. Siya raw ay nanalo ng 19,000 sa gambling house nito, kung kaya, maaari daw ba nito itong i-redeem para sa kanya? Ano? Sambit naman ni Tianheng at nagsabing ang akala niya raw ba 16,000 gold coins lang, bakit naging 19,000 gold coins na raw ito ngayon? Oh, right. Sambit naman ni Shin Lang at nagsabing ang mga taong ito raw ay naglagay din ng mga bet sa kanya at sila ay nanalo ng 7,000 gold coins, kung kaya, 26,000 gold coins daw lahat-lahat. Kung kaya, maaari daw ba itong i-redeem ni Boss Tian para sa kanila? Na siya namang bumasag sa katinoan ni Tianheng. Ang 26,000 gold coins kasi ay halos kalahati na ng kanyang buong kayamanan. Dahil marahil nga na ito ay kumikita ng malaki araw-araw, ang lahat naman ng yon ay hindi lang para sa kanya. Mayroon itong daan-daang mga followers na sinusuportahan at kapag nagbayad siya ng ganito kalaking halaga, practically, siya ay mababankrupt. Kaya napasabi si Tianheng sa kanyang isip na ang rat na yon, pinasabay pa raw pala nito ang lahat ng mga gamblers sa pusta. Napakamin daw ng halimaw na yon, paano raw nito naaatim na gumamit ng ganitong dirty tricks? Ano na raw ba ang gagawin niya ngayon? Akusahan itong nanday. Shit, malamang ang lahat daw ng gamblers na ito ay tiyak na papanig kay Shin Lang para sa mga pansarili nilang kapakinabangan. Maya-maya pa ay inilabas ni Shin Lang ang mga chips at sinabihan si Tianheng na magbayad na raw ito, tinawag niya itong big shot, hindi naman daw siguro nito gustong maging tanyag bilang isang tao na walang isang salita, hindi raw ba? Samantala, nag-exod naman ng peking ngiti si Tianheng, tinawag na Mr. Shin si Shin Lang, at nagsabing baka maaaring sa loob na lang daw nila pag-usapan ang tungkol sa bagay na ito. Of course, sambit naman ni Shin Lang sabay abot sa isang gambler ang dala niyang mga chips. Hindi iyon maaari, sigaw naman nito at sumigaw naman ang iba pa na magbayad daw muna si Tianheng bago umalis, malamang tatakas daw ito. Ngunit biglang sinabi ni Shin Lang na wag dong mag-alala ang mga ito, siya raw ay si Shin Lang, hindi niya raw sila tatraidorin. Tinitiyak niya raw na magiging satisfy sila sa magiging outcome nito. Na siya namang nagpahupa sa mga tao, at napasabi ang isa na si Mr. Shin Lang daw ang nagdala ng yaman sa kanila, magtiwala daw sila rito. Sinabi naman ng isa na si Mr. Shin daw ay ang son-in-law ng Count, hindi raw ito magsisinungaling sa kanila at sinabi naman ng isa pa na napaka-hot daw ni Mr. Shin, mahal niya na raw ito. Fox, sambit naman ni Shin Lang at napatanong sa kanyang isip kung mali daw ba yung narinig niya. At, ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa second floor ng Alpha Gambling House. Lumingon naman si Tianheng kay Shin Lang at nagsabing ito raw ay napaka-cheap. Upang mapuwersa lang daw siya nitong basagin ang mga binti ni Tian 13, nirisk pa raw nito ang kanyang sariling reputasyon at pumunta rito upang magsugal. Ano? Sumusuko na raw ba ito na i-maintain ang reputasyon ng Count? Syempre hindi, sagot naman ni Shin Lang. Tanging sa reputasyon niya lang daw. Para sa mga taong kagaya niya, ang reputasyon daw ay isang burden. Dahil kung mayroon daw siyang magandang reputasyon, isang maling galaw lang daw at mawawasak na ang lahat. Ngunit kung mayroon daw siyang hindi magandang reputasyon, isang magandang bagay lang daw na magawa niya, pupurihin na siya ng lahat. So ang gusto mo lang gawin ang puwersahin akong basagin ang mga binti ni Tian 13, tanong naman ni Tianheng at sumagot naman ng oo si Shin Lang. At sa tingin mo makakatulong sa iyo yung pera na pinanalunan mo upang mangyari ang bagay na yon?
Sigaw naman ni Tianheng at nagsabing well, kung sakali daw na mangyaring mabasag na ang mga binti ni Tian-13, at ang kanyang sariling reputasyon ay masira, at kapag nalaman ng mga tao na natalo siya kay Xinlang, sino pa raw ba ang matatakot sa kanya? Mahahayaan niya raw na mawalan siya ng pera ngunit, hindi niya raw hahayaan na mawala ang kanyang reputasyon. Subalit, sinabi lang ni Xinlang na nagkakamali daw ito, hindi raw iyon ang plano niya, hindi niya raw binabalak na i-exchange ang mga perang yun para sa mga binti ni Tian-13. Ha? So pera talaga ang sadya mo dito, sambit naman ni Tianheng sa kanyang isip. Hinding-hindi niya raw ito bibigyan ng 19,000 gold coins, ngunit maaari niya raw itong bigyan ng 1,900 gold coins kapag ka nagmakaawa ito sa harap niya. Maya-maya pa ay tiningnan ni Xinlang si Tianheng sa mata, at nagsabing ganito raw ang plano niya. Bibigyan daw siya nito ng pera at babasagin din nito ang mga binti ni Tian-13. Na siya namang nagpaalburuto kay Tianheng. Pumadyak siya ng malakas, isinigaw ang pangalan ni Xinlang, at makikitang agad-agad na pinalibutan ng mga guard si Xinlang. Nag-exude ng matinding aura si Tianheng, tumawa, at sumigaw na mukhang baliw daw pala itong kaharap niya. Kung ganon, hayaan daw siya nitong liwanagin ang lahat. Pinadala niya raw si Tian-13 upang patayin ang pamilya ni Xinlang at hinding-hindi niya raw sasaktan si Tian-13. Gusto raw ba nitong saktan niya si Tian-13 at wasakin ang kanyang reputasyon, pues mangarap daw ito. Also, hinding-hindi niya rin daw ito bibigyan ng gold coins, hindi kahit na 1 gold coins man lang. Kung mayroon daw itong guts, sige papuntahin daw nito ang kanyang father-in-law dito at i-demand mula sa kanya ang pera na yon. Titingnan niya raw kung hindi babasagin ng count ang mga binti ni Xinlang. Ito raw ay isa lamang rat, habang ang count daw ay mayroong reputasyon na ina-uphold. Sa loob ng ilang daang taon, wala rong kahit na isang individual mula sa Jin family ang tumuntong man lang sa mga gambling house. Kaya humingi daw ito ng tulong sa count at iyon na raw ang katapusan niya. Binuksan niya ang bintana, at sumigaw sa mga tao na since siya raw ang nagmamay-ari ng gambling house na ito, kayang-kaya niya raw silang bayaran. Ang lahat daw ng mga nanalo, babayaran niya raw ang mga ito, kunin daw nila ang pera sa guest room. Na siya namang naging dahilan upang magbunyi ang lahat ng mga tao at pinuri nila si Tianheng, at nag-chant para sa kanya. Xinlang narinig mo ba yon? Tanong naman ni Tianheng at nagsabing tuluyan na raw itong tinalikuran ng lahat ng kanyang mga followers, hindi na raw magbaback up ang mga yon sa kanya. Plus ang pera daw na yon ay hindi rin sa kanila, pahahawakan niya lang daw ang perang yon sa kanila. Dahil sa maniwala daw ito o hindi, ang lahat daw ng perang yon ay babalik sa kanya sa loob lang ng less than a month at baka, mahigit 9,000 gold coins pa raw ang bumalik sa kanya. Kaya ngayon, wala na raw sa side nito ang mga gamblers, at imposible rin daw na makahingi ito ng tulong sa count. Kung kaya, ang pera daw na napanalunan nito ay baliwala. Hindi niya raw ito bibigyan ng pera, ano raw ba ang magagawa nito sa kanya? At, niumasa pa raw ito na babasagin niya ang mga binti ni Tian-13, ito raw ay isang dumbass. Pumalakpak naman si Xinlang nang marinig ang speech ni Tianheng, tumayo, at nagsabing wow kasing shameless niya raw pala ito ngunit, sa tingin daw ba talaga nito makakatakas siya. Napakadali lang daw nito para sa kanya, ang gagawin niya lang daw ay magsusugal siya sa lahat ng mga gambling house nito at mananalo ng kung magkano ang gusto niya at, papapanalunin niya raw ang lahat ng mga gamblers. Hindi raw siya titigil hanggang sa mabankrupt ito, maliban na lang daw kung isarado niya ang lahat ng kanyang mga gambling houses. Kaya ano raw ba ang gagawin nito? Pipigilan daw ba siya nito sa pinto ng kanyang mga gambling house? Magtatangka daw ba itong saktan siya? At sinabi ni Xinlang sa mga tao na wag daw muna silang umalis. Magpapatuloy daw sila sa pagsugal sa araw na ito at patuloy na manalo ng marami pang pera. At, bankrupt daw nila si Tianheng. Na siya namang naging dahilan upang magbunyi na naman ang mga tao. Tumalikod naman si Xinlang at nagsabing okay, wala na raw siyang time para kay Tianheng, kailangan niya rong manalo ng mas marami pang pera. At,
Muli nang bumalik si Shin Lang sa first floor ng gambling house at nagsanhi uli ng uproar sa pamamagitan ng sunod-sunod na panalo. Niled niya ang daan-daang mga gamblers at dinagsa nila ang gambling house na para bang mga locust. Ang mga gamblers ay naging parang mga baliw dahil ang pagsunod sa mga sure win choices ni Shin Lang ay higit na mas madali kaysa sa maghanap ng pera sa lapag. Habang ang mga gambling house employees naman at ang collector ng taya ay naging parang mga bangkay na sa putla dahil sa labis na pagka-shock. At, ilang sandali pa ay umakyat ang isang employee at nag-report kay Tianheng na umabot na raw sa 7,000 ang talo nila. At bawat round ay nananalo lang daw ng isang gold coin si Shin Lang at ang iba ay napanalunan na ng mga dumb gamblers na yon. Na siya namang nagpa-frustrate ng husto kay Tianheng. Foster father sambit naman ni Tian14 at nagsabing siya na raw ang pupunta doon upang chase out ang Shin Lang na yun ngayon din. At, ilang sandali pa ay bumaba na si Tian14. Shin Lang sigaw niya at nagsabing lumayas na raw ito rito ngayon din kung ayaw nitong itapon niya ito palabas. Anong gagawin niyo sa akin? Bubugbugin niyo ako? Mangiyak-ngiyak namang sambit ni Shin Lang at nagsabing hindi raw siya isang malakas na tao, madali lang daw siyang masaktan. Ganun pa man, wag daw nitong kalimutan na siya ay ang son-in-law ng Jin family, papatayin daw ng asawa niya ang sino mang magtangkang mag-lay man lang ng finger sa kanya. What a shameless man sambit naman ni Tian14 sa kanyang isip at sumigaw na ano naman kung ganoon nga, at inutusan ang kanyang mga kasamahan na itapon daw nila palabas si Shin Lang. Bigla namang humarang ang mga guard ng count at napasabi naman si Shin Lang na hindi raw siya makapaniwala na ang isang blackies gangster na gaya nito ay mangangahas na mag-make ng move laban sa mga soldiers ng Jin family at saktan siya na son-in-law ng Jin family. At, makikitang humarang na rin ang lahat ng mga gamblers upang protektahan si Shin Lang. At sumigaw ang isa na ano raw ba ang problema? What the heck? Hindi raw ba ma-afford ng gambling house nila ang pagkatalo? Tatanggi bang magbayad sa amin ang gambling house sambit naman ng isa at sinabi naman ng matanda na kailangan daw muna nilang lumagpas sa kanya kung gusto nilang saktan si Mr. Shin Lang sabay ubo, protektahan si Mr. Shin sigaw naman ng isa pa. Mga fucking fence-sitters, sambit naman ni Tian14 sa kanyang isip. Kani-kanina lang daw nasa side ng boss niya ang mga shameless na mga gamblers na ito ngunit ngayon ay bumaligtad na raw ang mga ito para kay Shin Lang dahil lang sa tinulungan sila ng bastard na ito na manalo ng pera. Ano raw ba ang gagawin niya? Palalayasin niya raw ba ang lahat ng mga gamblers na ito? Forget it sambit naman ni Tianheng at nagsabing isasarado na raw muna nila ang Alpha Gambling House sa araw na ito. Foster father, sambit naman ni Tian14. At, ilang sandali pa ay ini-announce ni Tianheng na sarado na raw sa araw na ito ang Alpha Gambling House, kaya bumalik na lang daw sila bukas upang i-exchange ang kanilang mga chips. Na siya namang nagpainis sa mga tao. Ano, hindi mo kami babayaran sambit ng isa? Sinabi naman ng isa na paano daw nagagawa ng Alpha Gambling House ang bagay na ito, at patuloy na nagreklamo ang iba pa. Ngunit, biglang sumigaw si Shin Lang na wag daw silang mag-alala. Kung sarado na raw ngayon ang Alpha Gambling House, pupunta na lang daw sila sa iba pang mga gambling houses ni Tianheng. Pumunta daw sila doon at magpatuloy na manalo. At, sumang-ayon naman ang mga ito. Napasabi naman si Tianheng sa kanyang isip na dapat daw kasi pinatay niya na ang bastard na ito nung nakaraan. Ngayon bumabalik na raw tuloy ito upang maghiganti sa kanya, para lang daw siyang nagtanim ng trouble. At inutusan niya si Tian14 na isarado daw nito ang iba pa nilang mga gambling house. At sinunod naman ito ni Tian14, ilang sandali pa ay dinampot ni Tianheng ang ibang mga chips, dinurog, at nagsabing nice try Shin Lang ngunit, hinding-hindi niya raw isi-sever ang kanyang kanang kamay na si Tian13. Note: ang 5 gambling houses na accounted sa 60% ng kita ng Black Clothes Gang ay kino-consider na golden earning lair ni Tianheng. At dahil sa ginawang pag-shutdown ni Tianheng sa mga ito, ito ay magsasuffer ng matinding losses araw-araw. Ngunit kahit na ganon, ayaw niya pa ring ibigay ang gusto ni Shin Lang. Yet, kadalasan ang pinaka-deadly na strike ay nagmumula sa mga malalapit sa iyo. Boss Tian sambit naman ng isang servant at nagsabing may ipapatrabaho daw si Mr. Zhang sa kanya,
pakiusap pumunta daw ito doon. Sige, sagot naman ni Tianheng. At, makalipas ang ilang sandali, ay pumunta na siya sa napagkasunduan nilang lugar. At nagtaka siya nang makita niya rito si Mr. Shu. Tianheng sambit naman ni Mr. Shu at nagsabing narinig niya raw na shut down nito ang kanyang mga gambling house. Totoo raw ba ito? Oo, totoo yun, sagot naman ni Tianheng. Note, 35% kasi ang share na ibinibigay ni Tianheng mula sa kanyang mga gambling houses kapalit ng protection ng Zhang family, kaya naturally, madidispleased talaga ang mga ito dahil shut down na ni Tianheng ang mga gambling houses bago pa man nila matanggap ang kanilang share. Kaya bilang representative ng Zhang family, kailangang questionan ng Shu family si Tianheng. At sinabi ni Mr. Shu na maganda naman daw ang takbo ng mga gambling house nito, kaya bakit niya raw ito sasarado? Napabuntong hininga naman si Tianheng at nagsabing dahil kung hindi niya raw gagawin yun, mawawala daw sa kanila ang lahat. Talaga bang ganoon katindi ang threat ng gambling skills ni Xinlang? Tanong naman ni Mr. Shu. Oo, sagot naman ni Tianheng. Somehow, napaka-skillful daw ng bastard na yon. Sinabi naman ni Mr. Shu na kasalanan daw ito ni Napatanong naman si Tianheng kung ano na raw ba ang gagawin nila ngayon, a-assassinate daw ba nila si Xinlang? Ngunit nagtanong lang si Mr. Shu kung iyon daw ba ay worth it, may guts daw ba si Tianheng na gawin ang bagay na yon? Ang mga sundalo raw ng Jin family ay palaging nakabantay kay Xinlang. Thus, kailangan daw nila ng mga expert upang ma-assassinate ito. Ngunit, kahit na magtagumpay pa raw si Tianheng na maisagawa ang bagay na yon, iyon daw ay isang direct assault sa son-in-law ng Jin family, kaya magkakaroon na raw sila ng right upang tugisin si Tianheng. Ngayon, mayroon daw ba itong military power na kayang lumaban sa cavalry ng Xuanwu Court, at makikitang napatahimik si Tianheng. Nagtanong naman si Mr. Shu kung ano raw ba ang gustong mangyari ni Xinlang. Sumagot naman si Tianheng na gusto daw nitong basagin niya ang mga binti ni Tian 13 in public. Sumagot naman si Mr. Shu na kung ganun pangakuan niya na lang daw si Xinlang. Total marami naman daw itong mga adoptive sons. Na siya namang nagpa-trigger kay Tianheng. Si Tian 13 daw ay ang kanyang pinaka-outstanding na adoptive son. At, tiyak na mawawalan na raw ng tiwala ang iba niya pang mga tao kung babasagin niya ang mga binti ng kanyang pinagkakatiwalaan, masisira raw ang reputasyon niya kapag ginawa niya yon. Makikita namang napa-flinch si Mr. Shu sa naging reaction ni Tianheng. Ngunit, mayroong biglang sumabat at nagsabing pangakoan niya lang daw ito. Ito pala ay si banker, si Zhang Jin. At idinagdag ni Zhang Jin na wag na raw itong mag-delay pa. Dahil the more daw na delay the more daw na magsasuffer ito. Ito raw ay hindi na maiiwasan, dapat nga raw noon pa raw ito o kay Xinlang. At also, ipinapangako niya raw na mapapatay niya si Xinlang balang araw at kapag nangyari yon, ibibigay daw nila kay Tianheng ang finishing blow. Si Xinlang daw ay isa lamang insignificant minor factor, ang Jin family daw ay ang kanilang main target. Makikita namang napatiklop ng kamao, at napag-grit ng ngipin si Tianheng upang i-release ang kanyang frustration. Idinagdag pa ni Zhang Jin na makakatanggap daw si Tianheng ng great merit once na mag-get rid na nila ang Jin family at magtagumpay sila na ma-reclaim ang fiefdom ng count at military power. At kapag iyon daw ay nangyari, ang posisyon daw na Vice Lord ay mapupunta kay Tianheng. Makikita namang dumudugo na ang ngipin ni Tianheng, ngunit ikinumpas niya ang kanyang sarili at nagsabing sige. At, makalipas ang 15 minuto, ay lumipat ang eksena sa Alpha Gambling House. At dito ay sinabi niya kay Xinlang na tatanggapin niya na raw ang mga terms nito. Babasagin niya raw ang mga binti ni Tian 13 sa public, basta tumigil na raw ito sa panggugulo at umalis na dito. Hindi sagot naman ni Xinlang. Ang mga previous terms daw na gusto niya, mayroon na raw siyang ginawang ilang adjustments na siya namang ipinagtaka ni Tianheng. Dinagdag pa ni Xinlang na besides, sinigawan daw siya ng adoptive son nito na si Tian 14 kanina, at nagbanta pa na bubugbugin siya nito. At what's more, dinuro pa raw siya nito. Kaya kailangang i-break daw ni Tianheng ang mga binti at braso ng taong yon.
na siya namang nagpaalburuto kay Tianheng. Ang motherfucker na ito, mayroon dong limit sa kanyang tolerance. Mayroon ba tayong problema dito? Dagdag pa ni Xinlang. Kung ganun dadagdagan niya pa raw ang mga terms. Hindi lang daw sa kailangan nitong basagin ang mga binti ni Tian-13 at lahat ng mga limbs ni Tian-14, ngunit kailangan din daw nitong basagin ang mga binti ng lahat ng mga members ng Black Clothes Gang na ipinadala nito doon sa kanyang bahay upang patayin ang kanyang family nung nakaraan. At, napuno na si Tianheng. Sinugod niya si Xinlang at napasabi sa kanyang isip na papatayin niya raw ito, murder niya raw ang bastard na ito. Hinawakan niya sa mukha at katawan si Xinlang, inangat, ikinagulantang ng mga guards, at, hinati ni Tianheng sa dalawa si Xinlang habang napatingin lang ang mga guards at walang nagawa. Tumawa ng malumanay si Tianheng, tumawa ng malakas, at, tumawa ng napakalakas. Ngunit syempre, imagination lang ni Tianheng ang lahat ng yun at nagising siya sa realidad nang marinig niya ang tanong ni Xinlang kung hindi pa rin daw ba ito mag-a-agree. Dahil kung hindi, baka madadagdagan na naman daw ang kanyang mga terms. Napayuko naman si Tianheng at napasabi sa kanyang isip na kung mapupunit niya lang daw sana ang bastard na ito, hindi niya raw mahahayaan na sirain nito ang pinaghirapan niyang buuin sa loob ng ilang dekada. At sinabi niya kay Xinlang na fine babasagin niya raw ang mga binti ni Tian-13 at ang lahat ng mga limbs ni Tian-14. Sinabi naman ni Xinlang na hindi lang daw yon, dapat i-kick-out din daw nito ang mga yon sa Black Clothes Gang ng tuluyan at dapat hinding-hindi niya raw bibisitahin ang mga ito, o kaya naman magpadala ng mga doktor upang ipagamot, o maski bigyan man lang ng kaunting pera. Kailangang mabuhay daw ang mga yon sa sarili nilang paraan. Dahil kapag nalaman niya raw na hindi nag-suffer ng husto ang mga yon, babalik daw uli siya sa gambling house ni Tianheng upang maghasik uli ng killing spree. Sige tinatanggap ko na ang mga terms mo, pangako sambit naman ni Tianheng habang nakahawak sa kanyang ulo tanda ng kanyang frustration sa mga demand ni Xinlang. Ipinapangako niya raw ang lahat. At, ilang sandali pa ay lumipat ang eksena sa entrance ng Alpha Gambling House. Hindi ba't iyon ay si Tian-13 at Tian-14? Sambit naman ng isang gambler at napatanong kung ano raw ba ang nangyayari at napasabi naman ang isa na may mali daw dito, mukhang paparusahan daw ni Tianheng ang kanyang mga adoptive sons at sinabi naman ng isa pa na hindi raw ba't palaging ipinagyayabang ng mga ito ang kanilang mga kapangyarihan, at sumigaw ang isa pang adoptive son ni Tianheng na magsitahimik daw sila. At makikitang nakatali na ang dalawa. Sinabi naman ni Tianheng sa dalawa na pareho raw silang kanyang mga adoptive sons at alam naman daw siguro nila kung gaano niya sila pinapahalagahan. Alam niya raw na nag-hold sila ng grudge laban kay Mr. Shin, ngunit hindi raw maaaring paghigantihan nila ito nang hindi niya alam. Halos nagdala raw sila ng disaster sa kanilang gang, at sumigaw na si Mr. Shin daw ay hindi lang son-in-law ng Jin family, matalik niya rin daw itong kaibigan. Kaya paano raw nila nagawang i-offend ito, paano niya raw maa-uphold ang family rules nang hindi sila sinisever at nag-utos siya na bigyan daw siya ng stick. Ibinigay naman ito ng isa niyang tauhan at binulungan niya si Tian-13 na wag daw siya nitong sisihin patungkol sa bagay na ito. Ngunit, bumaling lang ng tingin si Tian-13 na siya namang ikinagulat ni Tianheng at napasabi sa kanyang isip na what the hell, hindi raw ba tinatanggap ni Tian-13 ang kanyang desisyon, gusto raw ba nitong sumalungat sa kanya. Ilang sandali pa ay iniangat na ni Tianheng ang stick, at hinambalos ng napakalakas ang mga binti ni Tian-13. Napag-greet naman ng ngipin sa sakit si Tian-13, at napaluhod. At hindi naman makapaniwala ang mga tao sa kanilang nasaksihan. Hindi raw ba't si Tian-13 ay ang pinaka-pinapapahalagahan na foster son ni Tianheng, ito raw ay hindi kapanipaniwala. Foster father sambit naman ni Tian-14 at nagtanong kung gagawin niya raw ba talaga ito sa kanya, ngunit hindi ito pinansin ni Tianheng, iniangat ang stick, at napasigaw naman si Tian-14 na hinding-hindi niya raw ito matatanggap. Ginawa niya lang daw ang lahat ng bagay na ginawa niya para sa kapakanan ng Black Clothes Gang. Ngunit, sumigaw lang si Tianheng na tumahimik daw ito,
sabay swing sa mga binti ni Tian 14 at maririnig ang pag-crack ng kanyang mga buto, napaluhod ito, at bigla namang hinataw ni Tianheng ang kanyang mga braso at mababakas sa mukha ni Tian 14 ang matinding sakit na kanyang nararamdaman. Bumagsak ito, at tuluyan nang nawalan ng malay. Na siya namang ikinagulantang ng ibang mga members ng Black Clothes Gang na nakakita sa nangyari. Tinupad ni Tianheng ang kanyang pangako kay Xinlang, na siyang nagsanhi upang mawala sa kanya ang kanyang kaliwa at kanang kamay at maging ang tiwala ng kanyang mga tauhan. Si Tian 13 at Tian 14 ay palaging loyal at napaka-sharp sa kanilang mga trabaho yet, ang naging end para sa kanila ay napaka-miserable. Thus, ang ibang mga members ng mga Black Clothes Gang ay nagtataka na kung sila na ba ang susunod na magiging sakripisyo, at dahil dito ay nagsimula nang mag-reduce ang prestige ni Tianheng at nawalan na ng tiwala ang kanyang mga tao sa kanya. Satisfied ka na ba Xinlang? Tanong naman ni Tianheng at sumagot naman si Xinlang na malapit na raw. At tinanong niya si Tianheng kung naaalala pa raw ba nito ang sinabi niya kahapon, siya raw ay isang man of his word hindi raw ba? Nae-impressed na ito sa kanya ngayon tama daw ba? Oo sambit naman ni Tianheng sa kanyang isip. Talaga rong napaka-impressive ng bastard na ito. Gaano pa raw ba kalaki ang kailangan niyang isakripisyo upang mapunan lang ang lahat ng kanyang mga losses sa araw na ito? Ngunit maghintay lang daw ito, malapit na rong dumating ang katapusan ng Jin family. Boss Tian sambit naman ni Xinlang at nagsabing malapit na rong gumabi. At marami pa rong naiwang ilang mga maliliit na bagay upang matapos na ang lahat ng ito na siya namang ipinagtaka ni Tianheng. Ano, hindi pa rin ito tapos, at sinigawan niya si Xinlang na tumigil na raw ito sa pagpuwersa sa kanyang swerte. Ngunit, sumagot lang si Xinlang na hindi niya raw pinipuwersa ang kanyang swerte. Bakit? Nalimutan na raw ba nito na nanalo siya ng 19,000 gold coins sa gambling house nito, hindi naman daw siguro ito mag-go back sa kanyang mga binitawang kataga. Kaya bilasan na raw nito, magbayad na raw ito sa kanya, at naghihintay na raw sa kanya ang kanyang asawa upang maghapunan. At makikitang nabalot na naman ng galit si Tianheng at napasabi sa kanyang isip na ang kanyang gambling house daw ay natalo na ng mahigit 10,000 gold coins, at naibigay na nila ito sa ibang mga gamblers kung kaya, ang vault daw nila ngayon ay halos ubos na tapos ngayon hihingi sa kanya si Xinlang ng ganoong halaga, saan niya naman daw kukunin ang ganoon kalaking pera, napaka-greedy daw ng bastard na ito. Sinabi naman ni Xinlang na alam niya raw na dumadaan ito sa matinding difficulties ngayon at palagi daw siyang nasa tabi ng kanyang kaibigan. Plus, hindi niya raw mahahayaan na ibenta nito ang kanyang asawa hindi raw ba? Kung kaya, ano raw ba kung ganito na lang, maaari daw muna siyang bayaran ng kahit na mga 2,000 lang ngayon ni Tianheng, at sumulat na lang daw ito ng resibo para sa natitirang 17,000 gold coins. 2,000 gold coins, galit na sambit naman ni Tianheng sa kanyang isip. Iyon na raw ang maximum amount na maaaring ma-withdraw ng Alpha Gambling House sa ngayon. At hindi lang daw sa tini-take advantage ito ni Xinlang, ito raw ay napaka-despicable at napaka-shameless. Boss Tian sambit naman ni Xinlang at nagsabing bilasan na raw nito nang matapos na ang lahat ng ito. Dahil kung hindi, natatakot daw siya na baka hindi niya mapigilan ang kanyang sariling maglakad na naman uli papunta sa kanyang mga gambling house. Dumidilim na raw ang kalangitan, baka nag-aalala na raw ang kanyang asawa sa kanya. At, hindi na raw masarap ang pagkain kapag ito ay lumamig na. At, makikitang nabalot na ng kadiliman si Tianheng. Hahagusto pa rin daw pala nitong kumain, iniangat niya ang stick at nagsabing paulit-ulit daw nitong sinasagad ang kanyang limit. Napa-flinch naman si Xinlang nang makita ang gagawin ni Tianheng at ilang sandali pa, ay makikitang sumirit ang dugo ni Xinlang nang tamaan ito sa ulo. Ngunit syempre, imagination lang uli ito ni Tianheng at naputol ito nang biglang mayroong dumating at nag-abot sa kanya ng sulat. Binasa naman ni Tianheng ang sulat na nagsasabing, ibigay na lang daw ni Tianheng ang hinihinging pera ni Xinlang. Ang Jin family daw ay mayroong mahigpit na family rules, at hinding-hindi raw nito tolerate ang napanalunang pera ni Xinlang mula sa sugal. Kaya tiyak na tutulong daw ang count sa pagbasag sa mga binti ni Xinlang. Order mula sa Zhang family,
Sambit naman ni Tianheng sa kanyang isip at siya ay napatingala. At, nakita niyang nasa itaas pala si Zhang Jin at tumango ito kay Tianheng. Binali naman ni Tianheng ang stick at nagsabing fine ibibigay niya raw ito kay Xinlang. At inutusan niya ang isa niyang tauhan na pumunta sa vault at kumuha ng 2,000 gold coins. At, makalipas ang ilang sandali, ay nailabas na ang pera. Ano Mr. Shin, satisfied ka na ba ngayon? Tanong naman ni Tianheng. Well, sambit naman ni Xinlang at nagsabing mukhang ayos naman daw ang receipt na ito. Ngunit wala itong laman, hindi mo ito maka-cash out, sambit naman ni Tianheng sa kanyang isip. Maya-maya pa ay binuksan ni Xinlang ang box at bumungad ang napakaraming mga gold coins na siya namang ikinamangha ng mga gamblers. Not bad boss Tian, sambit naman ni Xinlang at nagsabing ito raw ay man of his word, very satisfied daw siya. Napasabi naman si Tianheng sa kanyang isip na ngayong satisfied na raw ito, umalis na raw ito agad dito at dalhin na ang mga perang ito, naghihintay na raw ang Count ng Xuanwu upang basagin ang mga binti nito. Ngunit, biglang nagsalita si Xinlang at nagsabing ngunit ang 2,000 gold coins daw ay baliwala lang para sa kanya, ito raw ay walang halaga. Tianheng, ilang mga pamilya na raw ba ang nasira nito sa loob ng ilang taon dahil sa mga gambling house nito? At, paano niya raw ito naaatim? Na siya namang ikinagulat ni Tianheng. Idinagdag pa ni Xinlang na wala raw siyang pakialam sa pera, hindi raw siya pumunta rito sa gambling house upang manalo ng pera. Nandito raw siya upang magturo ng leksyon at mag-seek ng justice para sa mga libo-libong pamilya na nawasak ni Tianheng. Ang mga mayayamang tao raw na tulad niya ay hindi dapat maging ganito ka-cruel. Well said, sambit naman ng isang gambler at sinabi naman ng isa pa na napakabait daw ni Mr. Shin. Idinagdag naman ni Xinlang na palagi rong sinasabi sa kanya ng kanyang father-in-law na mahalin niya ang mga tao na para bang kanyang mga sariling anak. Therefore, pumunta raw siya ngayon dito sa Alpha Gambling House hindi para sa sarili niyang kapakanan, ngunit para sa mga tao ng Xuanwu City sabay dakot ng mga gold coins at mapapansin naman ang pagkagulat ng mga guards. Ang ibig niya bang sabihin ay, sambit naman ng mga gamblers. Nagsaboy naman ng mga gold coins si Xinlang at nagsabing, hindi raw siya kukuha ng kahit na isang piraso man lang mula sa mga pera na ito. Ito raw ay nagmula sa mga tao, kaya ibabalik niya raw ito sa kanila. Na siya namang labis na ikinagulat ng mga tao at hindi sila makapaniwala na talagang ipamimigay daw pala talaga ni Xinlang ang mga pera. At, nag-agawan na sila. Napanganga naman si Tianheng dito at halos lumabas na ang kanyang mga eyeballs. At napasabi siya sa kanyang isip na Xinlang, pinwersa daw siya nitong basagin ang mga binti ng kanyang mga foster sons, tapos ngayon, ginamit pa nito ang pera niya upang makuha ang favor ng mga tao. Hindi lang daw sa ininsulto nito ang kanyang character, ngunit ngayon, ininsulto pa raw nito ang kanyang intelligence. At, napasok ka ng dugo si Tianheng. Xinlang, hinding-hindi niya raw ito mapapatawad. At patuloy na nagmumumura si Tianheng habang nagsisigawan naman ang mga tao na mabuhay daw si Mr. Xinlang, mabuhay daw ang Jin family. Napatingin naman sa ibaba si Zhang Jin at napasabi sa kanyang isip na what the fuck, paano raw ito nagkaganito? Ang Xinlang daw na ito ay napakatuso. City Lord, sambit niya at nagsabing napakagulo daw doon sa baba. Kaya kapag aksidente raw na nasaktan doon si Xinlang iyon ay normal lang hindi raw ba? Oo, sagot naman ni Mr. Liu. Idinagdag naman ni Zhang Jin na ngayon, marami rong mga tao doon sa ibaba na nakapalibot kay Xinlang upang mamulot ng mga pera. Hindi naman na siguro nila kasalanan kung magkaroon ng tragic na stampede hindi raw ba? Of course nangyayari talaga ang aksidente, sagot naman ni Mr. Liu. Dinagdag naman ni Zhang Jin na kung ganon, kapag ka nalumpo dun si Xinlang dahil sa isang aksidente normal lang din yun hindi raw ba? Oo, napaka-normal lang nun, sagot naman ni Mr. Liu at nagsabing since ito raw ay isang trampoline accident, normal lang daw na 12-12 ng mga tao ang mamatay. At kapag iyon daw ay nangyari, si Xinlang daw at ang Jin family ay hindi makakatakas sa blame. Na siya namang ikinagulat ni Zhang Jin at napasabi sa kanyang isip na kakaiba raw ang civil official na ito.
Ito raw ay mas vicious pa kumpara sa kanila na mga military officials. Napakadali lang daw nitong nag-decide na patayin ang 12-dosenang tao upang makalikha lang ng opportunity na mapabagsak ang Xuanwu Court, hindi raw ba ito natatakot sa retribution? Ganun pa man, hanggat ma-achieve lang daw nila ang goal nila, whether mayroon pa rong mamatay na ilang mga tao, wala na raw siyang pakialam. At sinabi niya kay Mr. Leon na iyon daw ay magandang idea. At, nagtawanan ang dalawa. Long live the Count, sambit naman ng mga tao, mabuhay si Mr. Shin. At, ilang sandali pa ay nagpadala ng mahigit 10 mga tao si Zhang Jin upang humalo sa mga gamblers na namumulot ng pera upang magsanhi ng chaos. At once na nakalapit na ang iba kay Shin Lang, ay show nila ang 4 na mga guards na nakapalibot kay Shin Lang at pababagsakin nila si Shin Lang at kapag bumagsak na ito, ay tatadyakan nila hanggang sa mabasag ang mga itlog nito. At, lilikha sila ng malaking stampede at ibubunten nila ang lahat ng sisi sa Jin family. Ganun pa man, dahil sa ability na mayroon si Shin Lang, mayroon itong kakayahan na matandaan ang mga mukha ng lahat ng kanyang makakasalamuha. At, napasabi siya sa kanyang isip na ang mga tao raw na ito ay umattend sa kanilang kasal, naaalala niya raw na ang mga ito ay mga underlings ni Zhang Jin at Liu Huyan. Kaya raw pala umalis na ang mga tauhan ni Tianheng, mayroon na raw pala silang mga backup. Kaya pumalakpak siya, at sinigawan ang mga tao na tumahimik daw sila, wag daw silang gumalaw. At, makikitang sumunod agad ang mga ito sa mga sinabi ni Shin Lang. At, sinabi naman ni Shin Lang na gusto niya rong sabihin sa kanilang lahat, na naubos na ang lahat ng mga gold coins na mayroon siya. Ngunit, biglang sumigaw ang isang tauhan na malamang mayroon pa rong natitira, everyone, mamulot pa raw sila ng pera. Napasabi naman si Shin Lang sa kanyang isip na mukhang mayroon dong masamang binabalak ang mga ito. Kaya itinaas ni Shin Lang ang resibo at nagsabing ngunit, mayroon pa raw siya nito. Narito raw ang 17,000 gold coins na utang ni Tianheng sa kanya, at gaya ng dati, wala raw siyang kukunin na kahit isang piraso man lang mula dito. Na siya namang labis na ikinamangha ng mga tao. At isinigaw ni Shin Lang na saan daw ba nagmula ang mga pera ni Tianheng, saan daw ba nanggaling ang pera ng Alpha Gambling House, ang lahat daw ng ito ay nagmula sa mga tao, ang lahat daw ng perang ito ay kanilang mga pinaghirapan. Ang pera daw na ito ay hindi belong sa kanya, ito raw ay ang utang ni Tianheng sa kanila. Ipapasa niya raw ang receipt na ito sa City Lord, upang matulungan nito ang lahat ng mga tao na makuha ang pera na ito mula kay Tianheng, na siya namang naging dahilan upang mapabulwak ng dugo si Tianheng. Dinagdag pa ni Shin Lang na wala raw siyang kukunin na kahit na isang piraso man lang mula rito, gagamitin niya raw ang perang ito upang matulungan ang lahat ng mga mahihirap na mga pamilya. Grabe, napakabait ng Jin family, sigaw naman ng mga tao, Shin Lang we love you, sambit naman ng iba pa. Shit, sambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip nang makita niyang papalapit pa rin sa kanya ang mga tauhan ni Zhang Jin. Shit, pag nakalapit daw ang mga ito sa kanya, masama raw ito. Kaya sinabi ni Shin Lang sa mga tao na magtiwala daw sila sa City Lord na si Liu Huyan, bibigyan daw nun ng justice ang kanyang mga tao at dali-dali siyang pumasok sa gambling house. Fox, sambit naman ni Mr. Liu at napatanong sa kanyang isip kung bakit daw ba pumasok na naman sa gambling house ang taong ito, goodbye sambit niya kay Zhang Jin at napasabi sa kanyang isip na mas maigi raw na magtago siya agad doon sa backdoor. Ngunit, biglang dumating si Shin Lang at nagsabing wow, nandito raw pala talaga si Lord Liu na siya namang ikinagulantang nito. Dali-daling hinawakan ni Shin Lang ang damit ni Mr. Liu, itinulak papunta sa bintana, at ini-announce niya sa mga tao na nandito raw si Lord Liu. Na siya namang naging dahilan upang magsigawan ang mga tao. Oo nga, ito raw ay ang kanilang Lord Liu, talagang ito raw ay si Lord Liu. Hooray, sambit naman ng iba at nagsabing bibigyan daw sila ng justice ni Lord Liu. Ngunit, napatanong naman ang iba pa kung bakit daw ba nasa Alpha Gambling House si Lord Liu. Hahasambit naman ni Shin Lang sa kanyang isip nang makita niyang dahan-dahan nang umalis ang mga tauhan ni Mr. Liu at Zhang Jin mula sa crowd. Mukhang natatakot daw ang mga ito na may lilink sa City Lord kung sakaling mayroong mangyaring chaos.
Lord Liu sambit naman ni Xinlang at nagsabing ang receipt daw na ito ay ang hope ng hindi mabilang na mga mahihirap na mga tao dito sa Xuanwu City. At dahil palagi daw nitong itinuturing na parang mga sarili niyang anak ang mga tao, sa kanya niya raw ito ipagkakatiwala. Dahil, ang bigat daw ng kanyang mga kataga ay baliwala kung kaya, magiging mahirap daw para sa kanya na i-reclaim ang debt na ito. However, since ito raw ay ang City Lord ng Xuanwu, kung kokolektahin daw nito ang utang na ito para sa kapakanan ng mga tao, natitiyak niya raw na hindi makatatanggi si Tianheng. Fox sambit naman ni Mr. Liu at hindi siya makapaniwala sa maneuver na ginawa ni Xinlang. Dapat ang receipt daw na ito ay isa lamang empty promise, ngunit ngayon kailangan na raw talaga nila itong bayaran. Ang Xinlang daw na ito ay parang viper, si Tianheng daw ang nagmamay-ari ng gambling house na ito, ngunit bakit daw ba sa kanila mapupunta ang lahat ng losses? Ngunit, kapag hindi niya raw tinanggap ang receipt na ito, malamang kakalat daw ang mga rumors bukas, na ang City Lord at si Tianheng ay nagsasabwatan, at ang Lord ng City ay pinoprotektahan ang gambling house. Kaya ikinumpos ni Mr. Liu ang kanyang sarili, nag-exude ng pekeng ngiti, at sinabi niya kay Xinlang na wag daw itong mag-alala, hindi niya raw ito i-let down. Sinabi naman ni Xinlang na talagang isang karangalan daw ng mga tao na magkaroon ng isang leader na kasing husay ni Lord Liu. At, ini-announce ni Xinlang sa mga tao na ipagkakatiwala niya na raw sa City Lord ang 17,000 gold coins. Ang kanilang Lord daw ay isang honorable at righteous na tao, tiyak na hindi raw sila nito i-let down. At, gumagabi na raw, kailangan niya na raw umalis, kaya magpapaalam na raw siya. Mabuhay si Mr. Xin, long live Lord Liu, sigaw naman ng mga tao. At, ilang sandali pa ay sinabi ni Xinlang sa mga guard na sa backdoor daw sila dumaan na siya namang ipinagtaka ni Zhang Jin. At maya-maya pa ay maririnig ang sigaw ng mga tao na Lord Liu, wag daw sila nitong iwanan. At, makikitang ang nagsidagsaan na ang mga tao papunta kay Mr. Liu. Napasabi naman si Zhang Jin sa kanyang isip na itinulak daw ni Xinlang ang lahat ng mga trouble papunta sa City Lord, mukhang talaga raw na na-underestimate niya ang taong yun. At, lumipat ang eksena sa Xuanwu Court kung saan makikitang hindi mapakali si Count Jinzhou. Maya-maya pa ay tinanong niya si Jinzong kung nakabalik na raw ba si Xinlang. Hindi pa sagot naman ni Jinzong. Napatapik naman ng dibdib si Count Jinzhou at napasabi sa kanyang isip na napaka-proud niya raw at napaka-unwilling na mag-go back sa kanyang mga nabitawang salita at iyon daw ang dahilan kung bakit nakalabas na naman si Xinlang. Dear sambit naman ng Countess at nagsabing ayos lang daw para sa mga young people na makaranas ng ilang pagkatalo. Napahampas naman sa wall si Count Jinzhou at nagsabing ngunit ang mga tao raw na nasa likod ni Tianheng ay si Liu Huyan at Zhang Jin. Ang isa raw ay napakatuso, at ang isa naman ay napaka-vicious. Habang si Xinlang, iyon daw ay isa lamang inexperienced na young man. Hindi raw siya natatakot na matalo ito, ang ikinakatakot niya raw ang mahulog ito sa trap ng mga yun na maglilid sa mas malaki pang problema. Sinabi naman ng Countess na kahit na raw nasa likod ni Tianheng ang City Lord, tiyak na hindi raw iyon mag-o-overboard kaya wag daw itong masyadong mag-alala. Sana nga sambit naman ni Count Jinzhou. Note, sa panahong ito, ang Xuanwu Court ay hindi na kasing makapangyarihan pa ng dati. At maging ang Count ay wala na ring confidence sa kapangyarihan na mayroon siya. Ganun pa man, umaasa siya na hindi mag-overboard si Liu Huyan nang hindi sila ma-provoke na tugisin ito. At sinabi niya sa Countess na umaasa daw siya na matututo si Xinlang mula sa mga pagkatalo at matuto na itong mag-behave sa susunod na pagkakataon. Nang biglang dumating ang isang servant at tinawag ang dalawa. Agad-agad namang lumingon si Count Jinzhou at nagtanong kung ano raw ba ang nangyari, gaano daw ba katinding loss ang nasuffer ni Xinlang, sinaktan daw ba ito ni Tianheng. Note, ang tao pala na ito ay si Jin Hui, isang expert ng Xuanwu Court. At sinabi niya sa Count na nagkaroon daw si Xinlang ng grand victory. At halos maitulak na raw nito sa bankruptcy si Tianheng. At, nagawa pa raw nitong ipabasag kay Tianheng ang mga braso at binti ni Tian 14, at mga binti ni Tian 13 in public.
At bukod pa dun, napasok ka din daw nito ng dugo si Tianheng. Ano? Paano yun naging posible? Gulat na sambit naman ng Count. At napasabi si Count Jinzhou sa kanyang isip na si Xin lang daw ay mag-isa lang, tapos nagawa nitong ma-take down ang public tyrant na si Tianheng at ang mga nasa likod nito, at sinabi niya kay Jinhui na tumayo daw ito at sa loob sila mag-usap. At, dito ay kinuwento ni Jinhui ang kabuuan ng naging duelo sa pagitan ni Xin lang at Tianheng. At, naging furious ang Count nang marinig nitong pumunta si Xin lang sa gambling house. Ngunit matapos nilang marinig ang napakahusay na gambling skills ni Xin lang at kung papaanong halos mabankrupt na nito si Tianheng, ay naging masaya ang Count at nagalit sa parehong pagkakataon. At tinanong niya si Jinhui kung dinala daw ba ni Xin lang pabalik ang lahat ng napanalunan niya. Ngunit, mas lalo lang nagulat ang mag-asawa nang ipinaliwanag ni Jinhui ang tungkol sa pagbigay ni Xin lang sa lahat ng pera na napanalunan niya sa lahat ng mga mahihirap at sa parehong pagkakataon, ay winasak ang napakatusong mga plano ni Zhang Jin at Liu Huyan. Oh my, sambit naman ng Countess at nagsabing napaka-outstanding daw ni Xin lang. Hindi lang daw sa pinrotektahan nito ang kanilang family name, ngunit mas lalo pa raw nitong in-increase ang kanilang reputasyon sa proseso. At, ilang sandali pa ay sinabi ni Jinhui na iyon na raw ang buong kwento. Napasabi naman si Count Jinzhou na talaga raw palang napakatuso ng brat na yon. Tinapik naman ng Countess ang kanyang likod at nagsabing ngunit sa tingin niya raw mayroong good nature si Xin lang. Tingnan na lang daw nito kung gaano ka-filial ang batang yon sa kanyang mga magulang. At napasabi naman ang Count sa kanyang isip na very good daw ang ginawa ni Xin lang sa pagkakataong ito. Sinira daw nito ang lahat ng mga plano ni Liu Huyan at Zhang Jin at itinoon ang lahat ng mga trouble sa City Lord. At imbes na mag-suffer ito sa pagkatalo, ito raw ay nagkaroon ng great victory. Sadyang, hindi lang daw talaga siya makapaniwala na mga ngahas na gumawa ng move si Liu Huyan at iba pa laban sa kanilang Jin family. Talaga raw bang lugmok na ang Jin family, at sinabi niya na although nanalo daw ang brat na yon iyon daw ay close call lang sa sitwasyon na ito. Hinampas niya ang mesa at nagsabing hindi niya raw mahahayaan na mas maging daring pa ang brat na ito sa hinaharap. Kailangang i-take niya raw ang opportunity na ito upang mabawas-bawasan ang yabang ng brat na yon. Dahil kung hindi, baka sa susunod mag-overboard na raw ito. Huwag kang mag-alala husband, sambit naman ng Countess at nagsabing magtutulungan daw sila upang turuan ng leksyon ang batang yon. At, makalipas ang ilang sandali, ay makikitang dahan-daang binuksan ni Xin lang ang pinto na para bang isang ninja. Dahan-dahan niya itong isinarado, at napasabi sa kanyang isip na ang kanyang father-in-law daw ay napaka-old-fashioned. Kaya tiyak na hindi raw nito matatanggap ang ginawa niya ngayong araw. Kaya mas maigi raw na iwasan niya muna ito sa ngayon. Mas mabuti raw na pumunta muna siya kay Jin Mulan at magtago dun pansamantala. Ngunit, paglingon ni Xin lang nasa harap niya na pala ang Count at ito ay nagsabing, hey sa wakas bumalik na ang gambling champion na siya namang ikinagulantang ni Xin lang.